Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat mga Pinoy. Kamusta po? Sindikato at monopolyo. Sindikato ng gobyerno, monopolyo ng oligarko. Yan po ang nakikita natin dito po sa grabing pagtaas ng mga petroleum products. Pero meron akong isang nakitaang senador. Senador na magiting, matapang, mapagkakatiwalaan, Senador Marcoleta. Parang siya lang nakasilip nito. Or parang siya lang ang nagdududa dito. At yung iba tahimik. Dito po sa grabing pagtaas ng produktong petrolyo, parang wala tayong naringgan na nag-react ang ating presidente, Bongbong Marcos. Yung bang, grabe naman ito. Totoo ba ito? Ganito ba dapat ang itaas nito? Ang sabi ng mga kumpanya, ng mga nagtitinda ng gasolina, diesel, ay ito raw yung world price. Ito raw yung idinidikta ng presyo sa pandaigdigang merkado. Yan yung laging naririnig natin eh. Pero ano ba ang sinasabi nating sinisindikato dito? At minomonopolya ng mga oligarko. So yan po ang tatalakayin natin at iba pang bagay, no? Pero bago tayo mag-umpisa, ini-invite ko po kayo na mag-like dito po sa ating channel, video, at huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, pakinggan po natin muna si Senator Marcoleta. 2 weeks ago, sinabi ng Pangulo, meron tayong 50 to 60 days na buffer stock. meron tayong stock. Yes. 50 to 60 days. Oh. 2 weeks pa lang ang nakaraan. Bakit biglang naging 110? Oh, Kasi yan daw po yung dikta ng merkado, Sen. Kung Ayan. magkano tinaas sa world market, agad-agad ay i-epekto daw po yun sa ating bansa. Dikta ng merkado, dikta ng kanilang ang kanilang kagustuhan na pumita ng limpak-limpak sa gitna ng pagdadalamhati at pasakit na dinaramdam ng ating mga kababayan. So parang duda si Senator Marcoleta na dikta ba to ng merkado o dikta ng kagustuhan nilang kumita ng limpak-limpak. So dito po papasok ngayon itong si Bongbong Marcos. Naalala ko dati si Pangulong Erap. Ang pagtaas lang nun, 2 piso. Next week, taas na naman, 3 piso. Naalarma na agad ang mga tao. At ang ginawa ni Erap, pinulong yung mga kumpanya ng langis o yung mga big three kung tawagin. Ano ba yung big three na yan? Petron, Caltex, saka Shell. Yan yung big three. Pero ngayon, marami ng mga small player. Yung mga maliliit na gasolinahan. Okay. Wala tayong naririnig pag-angal ni Bongbong Marcos dito sa grabing pagsipa ng presyo ng mga petroleum products. Ito po yung nakita ko. Sinabi ko na sa inyo nakaraan na itong si Danding Cuangco, may-ari ng San Miguel Corporation, ay crony ni Marcos Sr. Ang mga negosyo ng San Miguel Corporation ay kasama na dito yung Petron. Kanila po ang Petron. Namatay si Danding Cuangco, ang pumalit si Ramon Ang. Si Ramon Ang, dati bumibilib ako dito Pero ngayon parang hindi ko alam. Kumbaga nagdadalawang isip na ako hangaan itong si Ramon Ang. Ibig kong sabihin, kung kronika ni Marcos, edi may share ang mga Marcos sa San Miguel Corporation. Ganon din sa Petron. May share sila dyan. I-google nyo. Crony ni Marcos, Danding Cuangco, lalabas. Lalabas po yan. Matagal na po yan. Bata-bata pa ako, naririnig ko na yan. Ngayon, mayroon pong urgent ang Pangulong Bongbong Marcos
dito po sa excise tax. So, pakinggan po naman natin ang pagwawala. Grabe, nagliyab po ang bibig dito ni Senator Ligarda. Dahil talaga namang nagwala. Ito, pakinggan po natin. Excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Oh, Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. okay. Oh, di ba? Nagsertipika si Bongbong Marcos na i-abolish muna excise tax for the meantime habang mataas pa yung presyo ng langis. Noong napasa na, ayaw naman ipatupad. Oh, bakit? So, yan yung mga palaisipan. Lalo-lalo na sa Senado. Bakit ganun? Urgent, tapos nung pinasa na, di ba mag-iisip ka talaga kung ikaw ay si Loren Legarda. So, ganito ang nakikita natin dyan. Dito po sa excise tax at value-added tax, yung kinikita po ng mga kumpanya, ang mga nagtitinda ng gasolina, diesel, 1/4 sa kinikita ng mga nagtitinda ng ganyan, mga big three. 1/4 doon. Yun yung napupuntang revenue sa gobyerno. From 60 pesos, sabihin na natin, halimbawa na doble, naging 120, di doble yung makukuhang revenue ni Bangag ng gobyerno. So isipin nyo kung gaano kalaki yun. Diba? Tumataginting na bilyon-bilyon na naman yun. Sabi ko nga, kung ikaw ay isang korap na kapitan ng barangay at ang budget nyo, let's say 20 million, kung ikaw ay korap, pwede kang kumurakot doon ng 30% or 50%. Sagad mo na, kung talagang kurakot ka, 60%. Yung bang wala ka ng proyekto, wala ka ng programang gagawin. Wala kang gagawin sa barangay. Kasi ibinulsa mo yung pere. Halimbawa na lang, 50% kang kurakot. Sa 20 million, 10 million doon. Makukurap mo. Mas malaking budget, mas malaki ang makukurakot mo. Diba? Halimbawa, doblehin natin yung budget nyo ng barangay. Gawing 40 million. 20 million doon. Makukurap. No? Diba? Mas dumoble yung makukurakot. Kasi mas malaki ang budget. So, sinasabi ko dito, mas malaki ang revenue makukuha, mas malaki ang makukurakot. Naintindihan nyo na? Tuloy natin. Yan, galing sa inyo yan kung gagamitin. Tapos, the next day, sige na nga. Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair noon, ni Senator Pia, ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Ayun. Yung biofuel, So, itong urgent na excise tax, gusto nila i-abolish muna pansamantala habang mataas yung yung presyo ng langis. Dalawa po ang tax na nakukuha ng gobyerno dyan sa langis. Value-added tax at yung excise tax. Kung aalisin muna ang excise tax, liliit ang revenue ni Bongbong Marcos ng gobyerno. Ang kita ng oligarko ganun pa rin, no? Ganun pa rin. Dahil nawala yung excise tax, yun ay ibababa nila sa presyo. So bababa talaga yung presyo niya. At meron pang parang ginagawa sila na yung
12% VAT, imbis na 12%, gawing 10%. So, bababa talaga yung presyo. Bakit ayaw implement ni Bongbong Marcos? Yun nga yung sinasabi natin. Mababawasan ang kanyang revenue. So, yun yung talagang hindi mo maintindihan, talagang mapapaisip ka. Okay? Ang ginawa para solusyonan yung mataas na presyo ng langis, hindi naman siya umaangal dyan, parang wala naman siyang gustong ipababa yan. Ang ginawa, ayuda. Eto na naman tayo. Nabalitaan nyo yung 21.47 billion na i-release. I-release yan. Para siguro makabili ng mga barrel-barrel na langis, kung ano pa. At mayroon po tayong DSWD kung saan namimigay ng 5,000 each kada miyembro ng mga tricycle driver, jeepney driver, mga drivers. No? At ang budget dito ay kukunin sa AX 60 billion. Round 4 round daw yan. Ibig sabihin, round 1, ito yung target nila. 6 billion ang gagastusin. So, kinwenta natin, sa 1 million na drivers, kung halimbawa, naka 1 million silang drivers na binigyan ng tigpa 5,000, that is 500 million. Tama? Tama, 500 million pesos po yun. 1 million. Sabi niya, round 4 round, 6 million. 6 billion. 6 billion. Dahil 60 billion nga yung kukunin nilang budget So, dito po sa pagbibigay ng ayuda, alam naman natin yung ayuda, mahirap din i-audit yan. Makaka-kickback na naman sila dito. So, kung papansin ninyo, ang mata nila, yung isip nila, paano tayo magkakapera dito? At paano natin mapapalaki yung makukurakot natin? Bawat release ng budget, diyan ka nakabahan. Lagi ko sinasabi yan. Diyan na pwede, diyan na may chance na magnakaw ang mga magnanakaw. So, nakikita natin may mga payout. Tinignan ko nga sa Facebook ng DSWD. May nakita ako, no? Wait lang. Ba't ganito yung cellphone ko? Ang hirap niya i-swipe. No? Ayan, meron ditong numero mula sa target na 8,524 beneficiaryo. Mahigit 6,497 na TNBS drivers ang matagumpay ng nakatanggap. So, 6,497 pa lang ang nabibigyan nila. Yung example ko lang is 1 million drivers At gagastos sila ng 500 million doon. 'Di ba? Samantalang round 1, 6 billion inilabas. Ang dami pa nilang drivers na mabibigyan dito. Ibibigay kaya lahat yung 6 billion na yan? 'Di ba? Diyan tayo mag-isip. Dapat meron talagang lookout dito Parang oil price watch dati. Meron noon in-check pa nga yung chairman doon yung oil price watch. Yung may-ari dati ng Chowking. Kaya lang, binenta niya na sa Jollibee. Ngayon, wala na Yung oil price watch, wala na po ngayon Ewan ko bakit nawala yan Dapat itong mga pagbibigay ng ayuda, dapat may lookout din yan. So, wala na. Wala nang oil price watch. Kaya, parang wala tayong magawa. Dapat na meron po magsalita dito talaga. At isa lang na pakinggan natin, narinig natin. Si Marcoleta. Ang kinagagalit naman ni Senator Loren Legarda at hindi rin ako 100% nagtitiwala sa kanya. May konting duda rin tayo dahil na-deliveran din yan ng 2 small na maleta. Mayroon po kasi mga senador, congressman na naggagalit-galitan. Gagalit-galitan.
Yun naman pala, pumirma pala sa PhilHealth. Yung ginawang provision ni Recto, pumirma pala siya ron. Si Risa Hontiveros. Di ba? Merong ganong style na senador eh. Yan, nagkagalit-galitan eh. Pero, kunwari lang pala. So, yan po ang nakikita natin na sindikato. Monopolyo. So, nagkulab. Nagkulab ang gobyerno ni Bangag at oligarko. At sabi nga ni Senator Marcoleta, sa kagustuhan lang na kumita ng limpak-limpak na salapi. Hindi yata makatarungan itong sobrang pagtaas, no? Dahil mayroon ditong indicator, ipapakita ko sa inyo. Indicator po ng mga pagtaas ng mga bawat bansa sa Asia. Ito, Asian Diesel Price Tracker. Ang Pilipinas, ang napakalaki ng itinaas, no? So, dito po nakalagay ang mga bansa, and then yung presyo, no? Nung hindi pa nagkakagera, ito po yung presyo. At sumunod po yung presyo na nagkagera na sa Middle East. Ayan, talagang may mga pagtaas. Pero ang titignan po natin yung nasa kanan, yung percentage, no, ng increase. Yung percentage. Dito po sa Singapore, 142 po ang kanilang presyo. Mas mataas po sa Pilipinas, 108 to 129. Dahil mataas talaga ang cost of living sa Singapore. Ang bahay nga dyan let's say kwarto, condominium, napakamahal po ng bahay dyan Pero ang laki naman ng sahod dyan sa Singapore, kumbaga yung minimum wage nila. Pero ang tinaas lang talaga ng Singapore ay 29%. Ibig sabihin dati nang mataas ang gasolina dyan, diesel dyan, wala pang gera. Dahil mataas nga talaga ang cost of living dyan sa Singapore. At konti lang naman ang may kotse dyan. Yung mga, siguro, except yung mga nasa factory. Yung mga may kotse dyan, kasi maganda yung railway system nila dyan. So, dito sa kanan natin tignan, ito, 97% ang itinaas. Halos 100%. Ha? Tapos yung Laos, 33% lang. Ang laki ng diferensya. Thailand, 46%. Vietnam, 35%. Cambodia, 15% lang. Malaysia, 45%. Indonesia, 9%. Tingnan nyo. 9% lang ang itinaas ng Indonesia. India, 35%. Japan, 38%. South Korea, 34%. Katangi-tangi pong sobrang laki ng itinaas ng diesel natin, 97%. So there is a sindikato in the house. And there is monopolyo in the house. Walang kaduda-duda dyan. Parang siling pula lang po ito. Pumalo ng 1,000 pesos per kilo. Hindi ba? So ano yan? Kumbaga, intindihin na lang natin, hayaan na lang natin. 1,000. Di ba yung asukal? Nag-ano pa ron si Tamba? Pumunta pa sa mga bodega, pati si Mig Subiri, Senate President pa si Subiri. Punta pa sila sa bodega, kunyari, wala naman nahuling hoarder. Wala namang nahuling smuggler. Binanggit pa yan ni Bongbong Marcos sa kanyang speech. Ang problema talaga kaya tumataas ang bigas, ang asukal dahil sa mga hoarder, mga illegal importer, smuggler. Wala din naman. So, budol lahat. Budol lahat. Yung sibuyas, di ba? Sindikato po yan. Pumalo din ng 1,000 ang sibuyas. Pati luya. So, kung mapapansin nyo,
Bakit ang kamatis hindi tumataas ng 1,000 per kilo? Bakit sibuyas, bawang, sili, luya? Bakit? Ha? Kasi yung kamatis, hindi mo pwedeng i-hoard. Madaling mabulok. Kung tumaas ang sibuyas, dapat taas din ang kamatis. Naging 1,000 per kilo lang din. Hindi pala lang din. Din. No? Kasi, parehas lang ang ginagamit sa panggisa yan eh. Bakit hindi ang kamatis madaling mabulok? So, yung sibuyas, bawang, sili, yung siling pula na maanghang, labuyo, medyo mabilis lang din yun. Pero pwedeng iimbak. Luya, yan, matatag yan. Pwede mong iimbak yan. Lalo na kung sa imbakan talaga na parang, ewan ko kung may aircon doon, yung tama yung temperatura ng kanilang imbakan. Talagang tatagal ng buwan itong mga produktong ito. Maliban sa kamatis. Kaya hindi nila ma-hoard. So, may sindikato po dito sa sobrang pagtaas ng petroleum products na yan. At naamoy yan ni Senator Marcoleta. So, sa 1/4 nga na kinikita ng revenue ng gobyerno, ibig ko sabihin, yung dating excise tax, value added tax na nakukuha ng gobyerno sa mga kumpanya na nagtitinda ng langis, dodoble. Instant billion po yun. Yun po ang ewan ko ba dito sa ating gobyerno. Yan yung nakikita natin, puro pagkakaperahan ang nasa ulo. Sabi nga, talagang nilimas. Nanggaling din kay Marcoleta yan. Nilimas ang pera ng bayan. At hindi sila tumitigil ngayon. Hindi pa rin sila tumitigil. Hanggat nakapwesto pa, kunin na natin lahat. Kahit galing pa sa illegal gambling. Ayan, si Romualdez, pinaratangan ni VP Sara. Si Romualdez, tumatanggap yan ng pera galing sa illegal gambling. Nasa pahayagan yan. I-google nyo, nandun yan. At pinabulaanan naman ni Martin Romualdez. Siyempre, aamin ba? Wala namang umamin na magnanakaw na congressman. Meron bang umamin? Hindi aamin yan. Hanggang sa kamatayan, hindi pa aamin yung mga yan. Sabi niya, hindi ako tumatanggap. Di ba? Bakit hindi ka nagreklamo? Pwede naman yata i-demanda. Hindi naman immune ang Vice President sa libel. Hindi mo i-demanda ng libel. Di ba? Kasi may intelligence si Vice President. Yan po yung confidential fund. Kaya ayaw nila ng magkaroon ng confidential fund ang Vice President. Kasi yung mga kadamunyuhan nila, mga pagnanakaw nila, pangungurakot nila, malalaman ni Vice President. Kasi hindi nila malagyan. Sabi nga ni Toby Chanko, hindi nila maareglo. Si VP Sara. Parang pulis lang, di ba? Nahuli ka. Boss, baka pwedeng pag-usapan na, areglohin na lang natin to. Hindi nila maganon ang Vice President. Sobrang tapat sa tungkulin. Masipag, wala talagang bahid ng korupsyon. Kaya ayaw nilang yan ang sumunod na presidente dahil tiyak na papanagutin sila. Lahat sila. Masaya nga ako, kalahati sa kanila, mapakulong. Okay na ako, kalahati lang. Masaya na ako ron. Pero syempre, uunahin ni VP Sara. Yung mga kanina, nasa House of Representatives impeachment hearings kanina. Ayan, yung mga walang yan, dapat unahin yan. Lalo na yung mga komunista. Okay. Dito po sa ibang topic naman, ayan, nakita natin itong si Garin.
secretary ng DOE. Itong taong to, hindi mo mapagkakatiwalaan talaga. Itsura pa lang, oh. Tingnan mo itsura, mukhang bumabatak. Mukhang deka-deka. Di ba? Malamang ito, tao to ng oligarko. Walang halos ginagawa eh. Siya ang Department of Energy, walang ginagawa sa pagsipa ng presyo ng krudo. Yan ang sigurong instruction ni Bongbong Marcos. Kasi galit na galit si Loren Legarda. Hindi siya sumipot. Sumipot siya bandang hapon na, bandang gabi na yata. Pero umaga pa yung hearing eh. Nag-uumpisa yan, 9 or 10. Mga 10 a.m. Sabi, nag-press conference daw. After press conference, pumunta sa Malacanang. Bago pumunta sa Senado. Bakit siya pumunta sa Malacanang? Kailangan niya munang i-briefing. I-briefing ang presidente. At i-briefing din siya ng presidente kung ano isasagot mo sa Senado. Ganon din po yung ibang mga secretaries. Miniting din po sa Malacanang. Kaya galit na galit itong si Loren Legarda. Nag-urgent ang Pangulo. Nagmamadali kayong ipasa. Nung pinasa na, we will see. Yan siguro ang utos ni Bongit. Wag mo muna natin implement. Para hayaan lang muna nating mataas ang presyo. Para habang tumatagal ang linggo, ang buwan, no? Mas marami tayong kikitain. So, puro korap, puro pagnanakaw po ang nangyayari po dito sa Pilipinas. Puro pagnanakaw ang ginagawa ng gobyerno. Kung kayo ay meron pang napapansin, na nakikita, i-comment po ninyo sa comment section. So, yan po ang ating analysis dyan. Yan po ang ating naging talakayan. There is something fishy. At meron po akong nakita, nako, ito pong si Alan Kay. Ay, hindi pala. Ito po sabi ni siya na nga, si Jay Tariela. I'm going to hang my uniform for good. Ibig sabihin, to hang my uniform, magki-quit na siya, magre-resign. For good, habang buhay. If Sara Duterte becomes president, kumbaga, magbibitiw na siya. For good. Bakit yung uniform ang ihahang mo? I'm going to hang my uniform. Bakit yung uniform? Bakit hindi yung leeg mo na lang ang ihang? para for good talagang resign ka na, mamahinga ka na. Dahil kapag umupo si BP Sara, gugurgurin ka talaga ni BP Sara. Hindi man hindi man literal na itutumba. Dahil ang laki ng kasalanan ninyo sa taong bayan. Yung mga pagsisinungaling na pinagsasabi mo. Ang dami mong kasinungalingan. Si Claire Castro, araw-araw yan nagsisinungaling. Ang laki ng kasalanan niya sa taong bayan. So, yun na lang ang gawin mo. Huwag yung uniform ang ihang mo. Yung leeg mo na lang ang ihang. At dito po, meron tayong good news. Ayan. Ayala. I'm sure good news to eh. Good news po ito dahil developing po ito eh. Ayala unveils 10.3 billion mega estate in Davao City. Antindi tignan nyo ang budget. Ang budget po ng oligarko, 10.3 billion. Mega estate in Davao. Kung titignan nyo sa picture, ayun ang daming buildings. Ibig kong sabihin, yan po ang magagawa ng 10.3 billion. Planado na po yan. I-develop po ang Davao City.
No? Yan po yung kaunlaran. Pero, kung Davao City lang, okay lang. Pero kung iba't ibang parte pa ng Mindanao, ayoko, mas magandang maging agricultural land ang Mindanao. Para siya yung magsusupply sa Visayas at sa Luzon. So, yun dapat ang mangyari. Pero kung gagawin mo na lahat na i-develop mo, mawawala yung agriculture, puro building, wala na tayong taniman. Talagang mag-i-import po tayo. Yan yung mangyayari. Sa akin, wag nang i-develop yung mga agricultural land. Dapat andyan pa rin, tanim pa rin tayo ng tanim. Ayan. Kapag po nagka-okay ito, baka talunin pa ng Davao City ang Quezon City. Ang alam natin, ang pinakamayaman ngayon ay Quezon City. Dahil mas malaki sila kaysa sa Makati. Yan po yung, ano po yan parang gitgitan po yan, Makati saka Quezon City. Nagigit-gitan ng revenue yan Yung pinakamalaking revenue sa taon. At alam ko, Quezon City ang pinaka number 1 na pinakamalaking revenue taon-taon. So, ayan po. Good news po yan. Kaunlaran po yan. Marami pong trabaho ang makikreate niyang ganyan. Sa pag-construct pa lang yan. Kukulangin yung tao ng Davao City. Mag-aangkat pa yan sa ibang mga karatig probinsya ng manpower. Ayan. I-develop po ng Ayala. Ang Ayala, ewan ko kung may gasolinahan. Kung hindi ko alam yung may-ari ng ng Shell at ng Caltex. Pero hindi naman magpapahuli yan. Meron din sigurong yung Ayala. Yung big three na sinasabi ko, hindi sila pwedeng mag-compete. Dapat pag nagtaas yung isa, taas ka rin. Taas din yung dalawa. So, yan yung parang asosasyon nila. May asosasyon yan Parang sa, halimbawa, mineral water, may mga asosasyon na sila ngayon. Kumbaga, hindi pwede tayo magkompetensya. Bababaan ko yung sa akin. Imbis na 30 pesos, 15 pesos lang sa akin para sa akin bumili. Hindi sila maglalaban-laban. Kailangan, parang gasolinahan po yan. Pag tumaas yung isa, taas din yung dalawa. Sabay kayong tataas. Hindi kayo maglalaban sa presyo. Doon po ang isang parang monopolya dito po sa petroleum products. Okay, hanggang dito na lang po. See you po next time. Bye-bye!